my beloved Boss Mike Cervera. Umpisa na talaga, ramdam na ang eleksyon mga kababayan. Oo, ramdam na. Pasok! Mga prominenteng personalidad na nag-aanunsyo ng kani-kanilang plano sa papalapit na eleksyon. Kabilang sa kanila si House Speaker Martin Romualdez at dating Senators Antonio Trillanes at Manny Pacquiao. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Aktibo sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa si House Speaker Martin Romualdez. Si Martin, ayan na, nag-iikot. Pakinggan natin. Gaya kanina sa groundbreaking ceremony ng 13-story hemodialysis legacy building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City. Sa mga naghahanap ng mga proyekto. Ayan na, another project, from Marcos administration. Kasi kayo hindi nakaabang lang kayo kay Digong, kay Digong. Sige Digong. At saka kay Maharlika at saka kay Banat Bay sige, pasok. Kaya naman, hindi maiwasang matanong siya kung may plano ba siyang tumakbong senador sa 2025. Ang sagot ni Romualdez? Ayan, para matuldukan na. Yung iniisip nyo na itong si Romualdez ay tatakbong presidente. May planong maging senador, siguro mananatili muna ako sa first district ng Leyte and I'll just do my work kasi marami pang kailangan itatapos ko dyan sa first district ng Leyte. Strategic daw para kay Romualdez kung mananatili siya sa kanyang pwesto. Ayon sa isang political analyst, malaking bagay kung may pagpapatuloy ni Romualdez ang pagiging speaker ng Kongreso, lalo kung may plano siyang tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 presidential elections. Tinanong ko kung may balak bang magpresidente si Romualdez. Maikli ang kanyang naging tugon. Matagal pa yun. Para kay political... Matagal pa naman yun syempre hindi sasagutin yan. Sige, nakita ka daw. Analyst Professor Froilan Calilo, more logical route din para kay Romualdez ang bumalik sa Leyte kaysa tumakbo bilang senador. Magiging mas masikip na raw kasi ang labanan para sa Senado sa darating na midterm elections. Sa Senado, talagang mawawala sa kanya yung pang-apat na pinakapakapangyarihang posisyon sa ating bansa. Kabilang sa mga sinasabing tatakbong senador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak niyang sina Mayor Baste Duterte at Diyos ko, puro may mga issue. Ito, marami daw tong pera, may 51 bilyong nadali. Congressman Paulo Duterte. Sabi lang dyan ni Romualdez, Well, it's a democratic nation that we live in, so any Filipino has the right, provided that they have the proper qualifications to seek for higher office. Di ba? Ang galing talaga, Dapat gano'n, yung mga disenteng pananalita, pagpapahayag ng mensahe. Karapatan naman talaga ng bawat ninuman na kwalipikado. Kaso wala naman Wala naman ako nakikitang kwalipikado sa mga Duterte. Wala. Sino? Si Sara. Si Sara na may issue ngayon na problema daw sa mental health. Eto naman si Pulong, may problema din sa pera. Ang daming kaso. Anak ng pating. Pasok. Ilang prominenteng personalidad na rin na dating nasa national posisyon ang tatakbo sa pamunuang lokal. Kabilang dyan si dating Vice President Leni Robredo. Si Leni hindi tatakbo sa national. Siguro sa Naga tatakbong congressman, mayor o kaya baka gobernador. Sige, pasok. Tatakbo bilang mayor ng Naga. Habang si dating Senator Antonio Trillanes naman, planong tumakbo bilang alkalde ng Caloocan. Si Trillanes nung nakaraan na-interview natin dito sa studio yan. Sana pala rin kasi hindi rin basta-basta yung babanggain ni Senator Trillanes sa Caloocan. Abay mga na yun.
Imurat da ijayon. Alam niyo 'yon? Alam niyo yung imurat? Oo. Ugat na yung mga malapitan diyan eh. Oo, malapitan pero mukhang mahirap malapitan. Nagiging malayuan pagka gusto mo ng hingan. 'Di ba? Ng tulong. Oo, 'di ba? Buti pa si Trillanes. Ikot ng ikot. Oo, namimigay ng bigas. Ano naman ang dahilan nito? Oo, talagang ramdam na natin ang politika. Sige, pasok. Maraming mahirap, no? Sa ating bansa ay nasa Caloocan. Talagang Totoo 'yan, mga kababayan. Abay, sandamakmak ang mga diyan squatter eh. Oo. Meron nga kami napuntahan, hindi naabot ng ayuda eh. Nung nakaraan kasama ko si Koy. Oo. Abay, isang liblib, wala man lang CR. Mga matanda. Diyos ko po. Oo, kita nyo nakahiga sa sahig, wala man lang pambili ng ng banig o kaya kahit man lang pom. Awa ng Diyos. Kahit papaano nakapag-abot tayo ng tulong at napasaya natin kahit papaano yung mga taga ron. Kasama ko yung aking kaibigan na napakaganda, si Lai Austria. Shout out nga pala kay Lai Austria, Okay, tuloy. napag-iwanan na. So may ganong pangangailangan. Hindi pa masabi ni Trillanes kung babalik pa siya sa national government. Only time will tell, no, kung babalik tayo sa national politics. But part of the reason siguro na medyo na burnout tayo sa national politics the past 6 years, matinding bugbogan Para kay Oo nga naman, matindi talaga yung pagkakada. Shoot sa inidoro ito si Trillanes noon eh. Paano nga naman? Kita nyo na. Ang nakaupo noon, mga Duterte. Nasa kanila lahat ang makinarya. Wala. Hindi talaga obra. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, hanggat may nakaupo pa at ginusto ng tao sa ayaw at gusto ninyo, wala tayong magagawa kundi sumunod. Mga kababayan, wala tayong magagawa. Ito lang namang mga Duterte ang ayaw sumunod eh. Diba? Pasok. Ano naman sabi nito? kay Professor Calilong, walang kinalaman ang mga desisyon ni Trillanes at Robredo sa plano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa Senado. Ay, nako, Diyos ko. Walang kinalaman. Abay, huli naman na itong mga nagdadakdak tong mga Duterte na tatakbo silang tatlo. Sila nga hindi nagkakasundo. Diba? Sabi na una na dyan, sinabi nga ni Sara, na laging walang comment, na tatakbo nga daw itong tatay niya at dalawang kapatid niya. Diba? Pinasinungalingan naman ng matanda. Abay, ang kakapal daw ng mga mukha niya, buti alam niya. Na tatlo-tatlo pa sila dyan sa Senado. Ano daw gagawin nila dyan? Edi inyo na lahat. Yang Senado. Sama nyo na lahat, yung angkan nyo. I think this is in line also, no, doon sa mga naging experiences nila ditong mga nakarang elections wherein they tried to run for national positions and both of them did not win. So I think they are trying to train their guns, so to speak, on the local Sama mo na si Philip. Sino pa? Si Bato. Mga DD shit. government unit. Pero kung may mga nagdesisyon ng mag-local politics, mayroon namang nag-iisip na magbalik national post. Yan si Dat. Naku, Manny Pacquiao, manahimik ka na nga. Kung ako lang Manny Pacquiao, tama na. Tama na! Senador Manny Pacquiao na interesado raw makapasok ulit sa Senado sa 2025. Plano ko bumalik sa Senate para mas... Ayoko na. Pacquiao, manahimik ka na. Sana naman, huwag nang tumakbo. Ako mga boss. Ayoko kay Pacquiao na. Ayoko na. Tama na, 'di ba?
Okay na yan eh. Nandiyan pa si Pangulo. Tsaka na, pag wala na si Pangulo. Sige, pasok. Marami pa akong matulungan ng mga kababayan. Ang akin lang naman ay hindi na para sa sarili ko. Ang gusto ko na lang ay balang araw, pagtanda natin, may mga legacy tayong maiiwan para sa kababayan natin. Para sa... Anak na pating Pacquiao eh. Naging senador ka naman na. Tama na yun. Naging gobernador na rin yata to. Naging congressman na rin yata to eh. O, di ba? Magnegosyo ka na lang. Oo, tahiyaan mo na. Meron daw bago, bro Mike. Fentanyl loyalist at Pogo loyalist. Si DJ Be. Sunod na henerasyon, hindi nila makalimutan yung pangalang Manny Pacquiao. Nagbabalita. Hindi naman na namin makailangan eh. Makakalimutan pa ba namin ang pangalang Manny Pacquiao? Nagbigay ka ng karangalan sa ating bansa. Okay na yun. Diba? Ikaw ang aming pambansang kamao. Diba? Okay na yun. Diba? Okay na. Oo, gawa na lang tayo pelikula. Ano? Our beloved Boss Mike.